Mga kabayan, hindi pinalagpas ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang hayagang pagtutol ni Senate President Tito Soto III sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Panelo, malinaw na maling pagpasok sa larangan ng batas ang mga pahayag ni Tito Soto, isang larangan hindi umano nito saklaw dahil hindi ito abogado. Ayon sa kanya, ang mga argumento ng Senate President ay hindi lamang kulang sa legal na batayan, kundi isang halimbawa ng paglalampas sa sariling limitasyon ng kaalaman. Tahasan pa niyang tinawag ang mga pahayag ni Soto bilang ignorance overreach, isang termino na aniyay mas angkop ilarawan ang ginawang pagkomento ng Senate President sa isang usaping may legal na proseso at interpretasyon. Sabi ni Panelo, hindi ka abogado, huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo, ani Panelo. Sabi giit na mas makabubuting tumigil na ang mga ganitong pahayag. Sa huli, iginiit ni Panelo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay dapat igalang at unawain sa konteksto ng batas, hindi sa opinyong pampolitika o personal na pananaw. Samantala, umuugo ngayon ang di umano ay pagpapalit ng liderato ng Senado dahil dito aminado si Tito Soto na baka hindi nagugustuhan ng kanya mga kasama ang kanyang pamumuno. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. At sa iba pang mga balita, ipinagmalaki ni DILG Secretary John V. Cremulya na nagpadala na ng liaison officer ang pamahalaan ng Pilipinas sa bansang Cambodia para mahuli at maiuwi ng bansa ang bilyonaryo at negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Cremulya, bagamat maraming pera at makapangyarihan ang negosyante, kaya nilang gawin ang lahat gaya ng nangyari sa dating congressman na si Arnie Teves Jr. na naiuwi din sa bansa mula sa kanyang pinagtataguan na bansang Timor-Leste. Cambodia, doon na yung liaison natin. Dito, in the last 20 days, 18 sites na ang niraid natin. All negative. But his world is getting smaller. Palit ng palit yan. Kung nasa Cambodia yan, may extradition tayo, makukuha natin siya. Ang problema na naman, napakadaming salapi niyan. Diba? Pero hindi posible lahat yan si Teves, napakaraming salapi, pero nakuha pa rin natin sa Timor-Leste. So with ngayon na Pangulo ng ASEAN ang ating presidente, baka sakali ang coordination meeting niya mas maganda kung nasa Cambodia. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John V. Cremulya na nagpadala na ang pamahalaan ng Pilipinas ng liaison officer sa Cambodia para sa pagtukoy sa kinaroroonan ng puganting business tycoon na si Charlie Atong Ang. Matatandaan kasi na batay sa mga naging pahayag ng whistleblower sa kaso ng missing sabongeros na si Julie Dondon Patidongan, sinabi nito na nagtatago sa Cambodia si Ang matapos na makapuslit ng bansa at dahil na rin sa koneksyon na nabuo nito mula sa kanyang mga negosyo ng mga online savong. Ani Cremulya, ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang kung paanong nagsusumikap ang pamahalaan na matugis at tuluyan ng mapanagot sa batas ang puganting negosyante na siyang itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongeros. Tiwala naman ang kalihim na agad na matutugis si Ang kung sakali mang totoong nasa Cambodia talaga ang negosyante dahil na rin sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita namang malaking hamon na sumusubok sa mga otoridad na matuntun si Ang ay dahil na rin sa dami ng salapi nito. Nanindigan naman si Cremulya na gaya ni dating kongresista Arnolfo Teves, mahuhuli rin si Ang at mapapanagot rin sa umiiral na mga batas. Samantala sa loob naman ng 20 araw ay nahalughog na ng pulisya at maging ng iba pang katuwang na law enforcement agencies ang halos 18 sites na posibleng kinaroroonan ng puganting businessman na siya namang pawang mga negatibo sa presensya ni Ang. Cambodia, doon na yung liaison natin. Dito, in the last 20 days, 18 sites na ang niraid natin.
all negative. But his world is getting smaller. Palit ng palit yan. Kung nasa Cambodia yan, may extradition tayo, makukuha natin siya. Ang problema na naman, napakadaming salapi niyan. Diba? Pero hindi posible lahat yan. Si Tevez, napakaraming salapi, pero nakuha pa rin natin sa Timor-Leste. So with ngayon na Pangulo ng ASEAN ang ating presidente, baka sakali ang coordination meeting niya mas maganda kung sa Cambodia. Sa ngayon, inaasahan na sa magiging pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong taon, mas mapapadali ang pagtugis at pag-aresto kay Ang dahil na rin sa magiging koordinasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa leader ng Cambodia. May nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Ito ang sagot ni Senate President Tito Soto sa umuugong na namang posibleng pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero aminado daw si Soto, posibleng may ilan sa kanyang mga kasamahan sa Senado ang hindi masaya sa kanyang paumuno. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Nito lang nakaraang linggo, nagdesisyon ang mayorya na palitan Senator Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Ipapalit sa kanya si Senator Erwin Tulfo. Ang sabi noon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa miyembro kasi ng mayorya dapat napupunta ang Foreign Relations sa isang major committee. Ngayon, sa tanong, posible kayang isa ito sa dahilan kung bakit may ilang hindi masaya sa paumuno ni Soto? Posible yun. Posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. Para mapalitan ang Senate President, 13 senador dapat ang bumoto pabor dito. Pero sabi mismo ng minority leader na si Senator Alan Peter Cayetano, walang numero para mapatalsik si Soto. Gayunman, aminado siyang tuloy ang pag-uusap nilang mga taga-minorya tungkol sa direksyong tinatahak ng Senado. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ongoing ang pag-uusap Maraming para mapalitan yung leadership, sir? All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Makakatrese ba? That's never been a secret. But no 13 yet. No 13 yet. Physically, wala. Sir, si Lacson naman, iginiit na chismis ang umuugong na kudeta. Kung meron man daw banta para palitan ang Senate leadership, maihahalin tulad lang daw ito sa isang continuing crime at isang banta na nandyan na mula pa noong unang panahon. Si Senator Erwin Tulfo naman, wala raw nakikitang dahilan para magpalit ng leader ang Senado. Wala pong kumausap sa Usually, inyo. pag change of leadership, nagtatawag eh. Boss, dito ka na, kayo magkapatid. Usually it's like that. Pero this time talagang wala naman, tahimik. It's quiet. Natanong din namin sila Senators Risa Hontiveros at Chief Ejercito kung may lumapit ba sa kanila para manghikayat na magpalit ng Senate President. Pero wala ang kanilang sagot. Giit naman ni Soto, hindi niya kailangang magpa-loyalty check. Lagi naman daw niyang nakakausap sa group chat ang mga senador. Pero nakahanda siya ano man ang mangyari. Sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So there's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Okay. Bilang paglilinaw po para sa ating mga kababayang Pilipino, no? Ang atin pong tinapos ngayong araw na ito, kung tawagin namin under the rules, is sufficiency in form. Ibig sabihin, dapat ng impeachment complaint, signed ng complainant, verified, based on personal knowledge and authentic records, may endorsement, resolution of endorsement ng member of the House, and with all these considerations, pinagtibay po ng boto ng mga miyembro ng Justice Committee na ang De Jesus complaint ay sufficient in form at ganun din ang Masa et al. Complaint ay sufficient din in form. No? Bukas po, tatalakayin naman ang sufficiency in substance. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official, they must constitute the offense which is the ground for impeachment.
the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. Hindi po sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? I hope I made it clear, no? At kagaya po ng nangyari kanina, bukas, pagkatapos pong talakayin ang sufficiency in substance, ang offense ba ay impeachable offense? Sapat ba ito para mag-constitute ng ground for impeachment? Boboto pong muli ang mga miyembro ng Justice Committee kung ang desus complaint ay sufficient in substance at kung ang Masa et al. Complaint ay sufficient in substance. Again, kagaya po ng sinabi namin kanina, ito po'y preliminary matters of the entire proceeding of impeachment. And in determining form and substance, we are supposed to confine. Ang tututukan lang po namin ay kung ano ang nakasulat at nakikita namin sa impeachment complaint. We are not supposed to go beyond. Bawal pa po kaming makinig ng mga ebidensya to prove the allegations in the complaint. That will happen after these complaints pass the standards of form and substance.